Hoy, Twinkle. Sino nagsabi sa'yo na pakialaman mo ang mga gamit ko? Oh my gosh! Ang mga makeup ko! Walang yaka talagang bata ka! Tingnan mo oh! Nabali ang lipstick at napudpod ang mga eyeshadows ko. Wala ka na talagang ginawang tama. Aray! Ang sakit, ate! Ah! Galit na sinabunutan ni Rika si Twinkle nang madatna na pinaglalaroan nito ang kanyang make-up. Kaya't gano'n na lamang ang iyak ng bata sa pananakit ng kanyang stepsister. Hindi pa man nakakapasok ng bahay ay narinig na ni Jane ang malakas na palahaw ng kapatid at sigaw ni Rika. Kaya't dali-dali niyang pinuntahan ang dalawa upang awatin. Tama na, Rika! Sobra naman yung pananakit mo kay Twinkle. Alam mo namang may special needs siya, di ba? Sana pinagsabihan mo na lang siya. Pagsabihan? Okay ka lang? Tignan mo ang ginawa niya sa makeup ko oh. Pinaglaruan niya. Kinamit pa niya sa mukha niya. Palibhasa, wala sa tamang pag-iisip yung kapatid mo kaya hindi makaintindi. Tumahan ka na, Twinkle. Nandito na si ate. Yan! Nagkakaganyan ang kapatid mo dahil kahit may kasalanan, kinakampihan mo pa siya. Kaya lumaking walang alam eh. Tumigil ka na sa panlalait sa kapatid ko. Ikaw ang normal ang pag-iisip. Kaya sana, matuto kang umintindi sa kanya. Palagi mo na lang kasi siyang sinasaktan at sinisigawan. Kaya hindi siya nakikinig sa'yo. Ilang beses ko na rin sinabi sa'yo na huwag mong ikalat ang mga makeup mo. Kung saan-saan mo kasi inilalagay eh. Tapos magrereklamo ka kung paglalaruan niya. Palibhasa, burara ka rin. Matuto ka ngang magligpit ng mga gamit mo. Bayaran mong nasira ng kapatid mo. Dahil kung hindi, hindi lang yan ang aabutin niya sa akin. Subukan mong saktan uli si Twinkle. Dahil hindi mo nakakailanganin pa ang blush on. Pamamagain ko na yung pisngi mo. Padabog na kinuha ni Rika ang mga makeup sa ibabaw ng lamesa at pumasok sa kwarto. Anak si Rika na kinakasama ni Dante sa ibang lalaki. Sa isang bubong na sila naninirahan mula nang patuloy ni Dante ang mag-ina sa kanilang bahay. Dahilan na maging miserable ang buhay ng mga anak. May Down syndrome si Twinkle. Kaya't gano'n na lamang ang pag-aalaga at pagmamahal ni Jane sa kapatid. Buhat ng mamatay ang kanilang ina. Lumaking magalang at matalino si Twinkle sa kabila ng kondisyon nito. Twinkle, di ba sinabi ko na sa'yo na wag mong paglaruan ng mga makeup niya? Hindi kasi yun laruan. Ibang klaseng pangkulay yun sa mukha. Ayan tuloy, pinagalitan ka niya. Hayaan mo, bibilhan na lang kita ng crayons. At kung gusto mo ng face painting katulad sa nakita mo sa birthday party ng classmate mo, ibibili rin kita nun. Gusto mo ba yon? Basta tumahan ka na ha. Bad siya, ate. Masakit to. Kaya nga wag mo nang pakialaman ang mga gamit niya. Tsaka lumayo ka sa kanya para hindi ka niya masaktan. Inayos ni Jane ang nagulong buhok ng kapatid. Namumula rin ang pisngi ng bata dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Rika. Bukas wala kang pasok. Gusto mo bang sumama sa akin? Hinahanap ka ng mga katrabaho ko. Tsaka may ipinabibigay na damit si Ate Cecil sa'yo. Naku, sigurado akong kasya sa'yo yun. Thank you, Ate! Nagtatrabaho si Jane sa isang salona. Sa tuwing walang pasok at pagkatapos ng klase ni Twinkle ay isinasama niya ito sa salona. Sapagkat maging ang kanilang ama ay hindi na niya maasahan sa pag-aalaga sa bunsong kapatid. Nasaan ba si Papa? Iniwan ka na naman dito kasama ang Rika na yun. Alam naman niyang napakamaldita ng babaeng yun eh. Minsan ka na nga lang pinapabantayan sa kanya. Ganito pa ang nangyari. Matagal nang gustong umalis ni Jane sa bahay nila kasama ang kapatid. Ngunit nauudlot ang kanyang plano dahil hindi ganun kalaki ang kanyang kinikita sa pagiging manikurista. Sapat lamang para sa pangangailangan nila ni Twinkle at kukulangin kapag nagbayad pa sila ng renta kapag umupa pa sila ng bahay. Simula nang dumating si Rika at ang nanay niya sa bahay natin, puro na lang away ang nangyayari.
Bakit pa kasi nag-asawa pa si Papa ulit eh? Tapos may anak pang demonyita na wala namang ambag sa bahay na to. Ate, inutusan niya akong maglaba kanina. Marami. Sa susunod, huwag mong labhan ang mga damit niya, ha? Hindi ka niya katulong dito. Kapag nainis ako, ingungudgud ko na siya sa batya. Ang mga pinagkainan nga niya, hindi marunong maghugas eh. Nakatambak sa lababo. Yung mga utensils na ginagamit natin, huwag mong ilagay dun sa kusina, Twinkle, ha? Pagkatapos mong hugasan, diretso mo rito sa kwarto. Opo, ate. Ay, bakit konti na lang ang mga grocery ko rito? Nasaan na yung 2 corned beef at 1 loaf ng tinapay? Babaunin mo pa yun sa school bukas, ah. Kinuha ni Ate Rika. Pumasok siya rito kanina. Ang sabi ko, huwag niyang kunin. Pero gutom daw siya eh. Sige na, hayaan mo na. Bibili na lang ako ulit. Sa susunod, lalagyan ko na ng kandado tong cabinet. Noon sa kusina niya inilalagay ang mga pinamiling groceries. Ngunit sila pa itong nauubusan dahil kinukuha ng walang paalam ni Rika. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay ang magkapatid. Nadat na nila ang amang si Dante at ang mag-inang nag-aalmusal na tila ba'y isang masayang pamilya. May sama ng loob si Jane sa kanilang ama dahil tila ba'y sa mag-ina na lamang umiikot ang mundo nito at sila ang naging estranghero sa sarili nilang pamamahay. O anak, aalis na ba kayo nang hindi nakapag-almusal? Ay sabayan nyo na kami rito. Nagbaon na lang ho kami ni Twinkle. Baka malate po kasi siya sa klase. Anak, alam kong hindi kayo magkasundo ni Rika. Kapatid nyo na siya, kaya sana wag nyo na siyang awayin. Yan ba ang isinumbong niya sa inyo? Tanungin niyo po siya kung sino ang totoong nanakit. Huwag niya pong baliktarin ang nangyari. Sana po, pagsabihan niyo rin siya na huwag saktan at gawing katulong ang kapatid ko. Hindi siya reyna upang pagsilbihan. Isa pa, matuto siyang bumili ng pagkain kung nagugutom siya. Huwag kumuha ng hindi nagpapaalam sa akin. Natapik ko lang naman ang kamay ni Twinkle dahil pinakialaman niya ang mga gamit ko eh. Tsaka tungkol sa pagkain, nagpaalam ako kay Twinkle. Natapik? O sinabunutan at pinagsasasampal? Ni-research ko nga pala online ng eyeshadow at makeup mo na sinasabi mong nasira ni Twinkle. 150 lang ang set nun sa online. Mas mahal pa riyan kung sakaling napuruhan mo at naospital ang kapatid ko. Kaya matuto kang magpigil ng mabigat mong kamay, ha? At sana, nabusog ka sa tinapay na kinuha mo sa kwarto namin. Sinungaling. Sasabat pa sana ang kanilang madrasta, ngunit lumabas na ng bahay ang magkapatid. Natutong lumaban si Jane dahil mula pa man noon ay inaapi na sila na mag-ina. Ngunit nang magkaisip ay hindi na niya hinayaan na saktan pa sila ng mga ito. Twinkle, palagi mong tandaan ang mga bilin ko sa'yo, ha? Opo, palaging makikinig kay teacher. Maging friendly at mabait. Yan ang dapat. O mamaya, susunduin kita pagkatapos ng klase mo, ha? Huwag kang lalabas ng school kung wala pa ako. Opo, ate. Habang naglalakad patungo sa sakayan ng tricycle, ay nadaanan nila ang matandang sorbetero. Naging kaibigan siya ng magkapatid dahil madalas bumili ng sorbete si Twinkle sa kanya. Good morning, Lolo. Papasok na po ako sa school. Hindi mo na ako bibili ng ice cream. Maaga pa po eh. Wala pa naman akong paninda, iha. Kukuha pa ako. O siya, mag-iingat kayong dalawa sa daan. Ikaw rin po, Lolo Johnny. Pumapalakpak pa si Twinkle habang masayang nakatingin sa matandang lalaki. Hindi madali ang pagpapalaki ng batang may Down syndrome.
Ngunit dahil sa pagmamahal ni Jane, ay napalaki niya ng mabuting bata ang kapatid. Sapagkat kahit nabuhay pa ang kanilang ama, ay tila ba'y nakalimutan na nito ang responsibilidad sa kanila. Madalas iniiwan ni Jane ang kapatid sa guro matapos niyang ihatid si Twinkle sa paaralan bago dumiretso sa salon. Ang mga kaklase ni Twinkle ay katulad din nito, ngunit mababait ang mga bata dahil sa patnubay ng kanilang mga magulang. Kinagabihan, pagpasok pa lamang nila ng bahay, ay nadidinig na nila ang pagtalak ng kanilang madrasta na si Nympha. Masakit ho ang mga kamay ko. Pwede bang silang paghugasin mo ng mga pinggan? Tsaka may allergy ako sa dishwashing liquid, di ba? Oh, ayan na pala sila eh. Pumasok ka na sa kwarto, Twinkle. Oh, Jane, narinig mo naman siguro ang utos ni Mama, di ba? Hugasan mo ang mga pinggan. Sino ba ang gumamit niyan? Diba ikaw? Isa pa, inuuod na ang mga yan dahil sa kadugyutan at katamaran mo. May gana ka pang gamitin yun. Itapon mo na. Tsaka next time, gumamit kayo ng disposable para wala ka nang hugasin. Natawa pa si Jane bago pumasok ng kwarto. Ang nooy maangas na mukha ng stepsister ay napalitan ng pagkayamot. Namumula pa ito bago tinalikuran ng dalaga. Ay, hindi na ako ang bata noon na isang utos lang ninyo ay susunod kagad. Matuto kayong magbanat ng buto. Hindi pa man lubusan nakakapasok ng kwarto si Jane, ay binato siya ni Rika ng hawak nitong vase. Mabuti na lamang nakailag siya, kaya hindi siya tinamaan. Ikaw ha? Akala mo kung sino ka? Gusto mo sigurong makatikim sa akin? Baka nakakalimutan mo. Mas matanda ako ng 2 taon sa'yo. Asawa na ni Papa dati si Mama, kaya sundin mo ang pinag-uutos namin. Madalas hindi nakakapagpigil si Rika sa kanyang galit, kaya't mabilis itong manakit. Dali-dali nitong nilapitan si Jane upang sabunutan, ngunit nanlaban ang dalaga. Alam mo, namumuro ka na sa akin ha? Sino ba pinagmamalaki mo? Akala mo ba kaya mo na ako ngayon ha? Ikaw pa rin ang batang iyakin noon, kaya huwag ka magtapang-tapangan. Bitiwan mo ako! Lumayas ka sa bahay namin! Hindi na ako kagaya ng dati na isang sampal at pananakot nyo ay tumitiklop na kagad. Wala akong karapatang saktan ako o ang kapatid ko. Hindi ako si Cinderella na magiging sunod-sunuran sa stepsister. Kaya sana, matuto kang lumugar. Nadatnan sila ng amang si Dante na nagkakasakitan, kaya't umarte na naman si Rika. Nanimoy siya pang inagrabyado. Papa Dante, yung si Jane kasi, sinampal ako. Gusto pang palayasin kami ni Mama sa bahay. Sobrang binabastos na niyo kami ni Mama. Jane, ano na naman ba to? Pinag-usapan na natin to dati Pero wala sa usapan natin na alilain nila kami. Bakit ba sila na lang palagi ang kinakampihan nyo? Pa, kami ni Twinkle ang tunay mong pamilya, hindi sila. Bago mo sila kampihan, sana matuto naman kayong makinig sa akin. Kararating pa lang namin tapos uutusan na niya ako na hugasan ng inuuod na pinggan niya. Buong araw siyang nandito Maliit na bagay ang pinag-aawayan nyo. O siya, simula sa araw na to, ikaw, Rika, na magliligpit na mga kalat mo para wala ng gulo. Ganun rin kayo ni Twinkle, anak. Hindi na nagsalitang muli si Jane dahil alam niyang magpapaawa na naman si Rika sa kanilang ama at siya na naman ang lalabas na may kasalanan. Minsan, okay pa yung si Tita Nympha matalak lang. Pero yung sampid na filingera na yun, hindi ko talaga mapapalampas ang sama ng ugali niya. Ate, tingnan mo nasira ang bintana natin. Tsaka ang cabinet Dali-daling tinungo ni Jane ang kabinet at natuklasan na wala na roon ang piggy bank na nilalagyan niya ng ipon para sa kaarawan ng kapatid. Maging ang mga groceries, sardinas na lamang ang natira. Ninakawan tayo. Walang yasa. Padabog na lumabas ng kwarto si Jane
at muling hinarap ang stepsister. Maging ang amang nasa salay napahilot na naman ang ulo nito dahil sa ingay ng dalawang anak. Oh, ano na naman ba, anak? Pa, nasira po ang bintana namin. Tsaka yung cabinet, sira na ang kandado at wala na ang piggy bank namin ni Twinkle. Maging ang pinamili kong groceries, sardinas na lang ang natira. Walang ibang gagawa nito kundi ang si Rika. Aba, huwag mo akong pagbintangan ha. Hindi ako magnanakaw. Kahit halughugin mo man ang buong kwarto ko. Isang beses lang ako kumuha ng tinapay. Ako agad ang pinagbibintangan mo? Sumusobra ka ng babae ka. Malaman ko lang na ikaw ang nagnakaw ng pera namin ni Twinkle. Ipakukulong kita! Nagalit ang madrastang sinimpa kay Jaina, kaya't nilapitan nito ang anak-anakan. Ngunit inawat sila ni Dante. Pumasok na kayo sa kwarto nyo para makapagpahinga. Ay naku, ang gulo nyo. Sumasakit na tuloy ang ulo ko. Hindi na matiis ni Jane ang ginagawa ni Rika sa kanila. Ilang buwan siyang nag-ipon para sa gaganaping birthday ni Twinkle. Dahil gusto niyang sorpresahin ng kapatid na sa paaralan gaganapin ang birthday nito kasama ang mga kaklase. Aalis na tayo rito, Twinkle. Hindi ko na kaya ang sama ng ugali nila. Lalo na ni Rika. Alam mo bang pinaghirapan kong ipunin ang pera sa piggy bank? Saan na tayo titira? Kinausap ako ni Ate Cecil kahapon. Yung katrabaho ko. Sabi niya, may bakanting kwarto raw dun sa pinauupahang bahay ng tita niya. Para daw magkasama na tayo. Mura lang daw kapag tayo ang uupa. Sige na, mag-empake ka na ng mga gamit mo. Bukas na bukas, aalis tayo rito. Ite-text ko na lang si Ate Cecil ngayon. Marahang hinahalik-halikan ni Twinkle ang kapatid sa pisngi upang pakalmahin ito. Sadyang napakalambing nitong bata. Kinabukasan, nagtaka si Dante kung bakit may dalang mga bag ang kanyang mga anak. Samantalang ang mag-inay nakatingin lamang sa kanila habang nagkakape sa terasa. Oh, anak, saan kayo pupunta? Bakit ang dami niyo yatang dalang gamit? Aalis na po muna kami ni Twinkle pa. Gusto ko lang kasi ng payapang buhay. Tsaka ayokong makita ni Twinkle ang madalas na awayan dito sa bahay. Ayokong lumaki siyang mapanakit. Ay naku, anak. Kaya nga pag-usapan natin ng maayos ang problema. Nang sa ganun, hindi na lumaki ang alitan niyong magkapatid. Kami ni Twinkle pa. Wala naman hong problema sa amin eh. Ang hindi ko lang kaya ay ang makisama kay Rika na ubod ng sama ang ugali. Kung hindi niyo sila kayang paalisin sa bahay na to, kami na lang huwang aalis. Hindi na napigilan ni Dante ang mga anak sapagkat buo ng desisyon ng panganay nitong si Jaina. Habang naghihintay ng tricycle, napadalang sorbetero sa harapan ng magkapatid. Saan ang punta niyo, iha? Aalis na muna kami sa bahay, Lo. Hindi na kasi maganda ang samahan namin eh. Puro na lang away at hindi na ako makapag-focus sa trabaho ko. Si Papa naman, parang wala namang pakialam sa aming mga anak niya eh. Di ba dyan din nakatira ang bastos na babae sa bahay ninyo? Yung maputi at mahaba ang buhok? Opo, si Rika. Anak ng kinakasama ni Papa. Siya ang dahilan kaya kami umalis ng bahay. Hindi ko na kaya ang sama ng ugali niya, Lolo. Sinasaktan niya si Twinkle. Tapos alam kong siya ang nagnakaw ng pera na inipon ko. Noong isang araw, binulyawan niya ako. Siya na nga yung nakabangga sa akin. Siya pa ang galit. Ito na lang ang sorbetes, Libre yan para sa inyo. Ay, favorite ko po ang chocolate, Lolo. Yay! Ilang sandali sumakay na sila ng tricycle at nagpaalam kay Lolo Johnny. Nagpatuloy sa paglalako ng sorbetes ang matanda. Ngunit saglit na huminto sa tapat ng bahay kung saan nakatira si Rika.
Masama talaga ang ugali ng Rika na yun na. Kay bait na magkapatid, ngunit sila pa ang umalis sa sarili nilang tahanan. Masaya si Rika sa pag-alis ng magkapatid. Kinuha nito ang piggy bank na itinago sa ilalim ng kama at binasag ito. Aba, ang dami namang pera. May pambili na ako ng bagong bag at makeup set ko. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Nadatnan siya ng ina na nagbibilang ng pera. Ngunit imbis na pagalitan ay pinagsabihan lamang siya nito. Ma, huwag ka nang kumontra. Mas kailangan ko ang pera kaysa kay Jane. Pinagtatawanan na ako ng mga friends ko dahil luma na ang bag ko eh. Tsaka next week pa ang sahod sa online job ko. Hindi na ako makapaghintay dahil 2 days na lang magkikita na kami ng mga friends ko. Tuwang-tuwa pa si Rika nang matapos siyang magbilang ng pera. Mahigit 5,000 rin yun kaya't dali-dali siyang nagbihis upang pumunta sa mall. Dahil sa kanyang pananabik, hindi nito napansin ang bata sa kanyang dinadaanan kaya't nabangga siya nito. May hawak ba itong ice cream kaya't nadumihan ang kanyang damit. Ano ba, bata? Di ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Nadumihan mo tuloy ang damit ko. At ikaw naman, Manong, bakit dito ka nagtitinda ng dirty ice cream mo? Doon ka sa malayo magtinda, hindi sa tapat ng bahay nakakainis. Sinipa pa nito ang bisikleta kung saan naroon ang panindang sorbetes ni Lolo. Kaya't ang mga batang bumibili ay natakot sa babae. Ay, alis din naman ako kaagad, Neng. Aalis? Kung hindi ka sinita, hindi ka aalis. Doon ka nga o dito sa harapan ng bahay namin. Hinay-hinay sa pambabastos ng ibang tao dahil ikapapahamak mo yan. Che, wala akong pakialam sa ibang tao. Lalo na kung hindi naman mapapakinabangan. Diyan ka na nga. Inirapan pa nito ang matanda bago umalis. Ngunit sinundan siya nito ng tingin palayo. Hindi na ikubli ni Lolo ang inis kay Rika. Lalo na nang ikwento ng magkapatid ang ginawa nito sa kanila. 7:00 na ng gabi nang makauwi si Lolo mula sa paglalako ng sorbetes. Habang nagpapadyak ng bisikleta, ay biglang sumulpot si Rika na nooy hindi tumitingin sa dinadaanan nito. Kaya't bago pa siya mabangga ng bisikleta, ay mabilis na napahinto ang matanda sa pagpadyak. Ikaw na matanda ka, kanina ka pa ha? Sinusundan mo ba ako? Siguro may masamang balak ka sa akin, no? O di kaya magnanakaw ka? Aba, ang lakas ng loob mong paratangan ako ng ganyan Hinampas nito ng bagang matanda, kaya't tinamaan si Lolo sa mukha. Sininghalan pa nito si Lolo at dali-daling lumakad palayo. Kay sama ng ugali, hindi nakapagtataka na kusang umalis sa magkapatid sa mismong bahay nila. Hindi ko palalampasin ng masamang ugali ng babaeng yon. Tumingala si Lolo sa kalangitan at mahinang sumasambit ng mga salita ng paulit-ulit. Pagdating ng bahay ni Rika, ay padabog pa siyang dumiretso sa kwarto. Ngunit napawi ang kanyang inis nang maalala ang bagong biling bag at make-up. Loko-loko, matandang yun parang stalker. Di bale, super duper ganda naman ang bag ko. Mabuti na lang at sale ngayon sa mall. Nakabili pa ako ng bagong make-up. Kinaumagahan nakaramdam ng kirot si Rika sa kanyang pisngi. May nakapasang tigyawat na tumubo. Tumingin siya sa salamin at nakita nito ang 2 tigyawat na namumula. Kung kailan bukas na kami magkikita ng mga kaibigan ko, ngayon pa talaga ako tinubuan nito. Ay, kakastress kasi magkapatid na yun. Dumagdag pa ang matanda. Nilagyan na lamang nito ng cream ang tigyawat. Ngunit kinabukasan ay hindi pa rin yun natutuyo. Kaya't dinikitan na lamang nito ng pimple patch at tinakpan ng foundation upang hindi mahalata. Oh, ayan. Problem solved. New makeup, new look. Ang importante, ako pa rin ang pinakamaganda sa grupo namin. Habang naglalakbay patungo sa pupuntahan, ay nakaramdam ng pangangati sa tumubong tigyawat ang babae.
Nilagyan itong muli ng krima at pansamantalang napawi naman ang pangati at kirot nito. Pagdating sa restaurant, ay masaya siyang sinalubong ng mga kaibigan hanggang sa nalibang sila sa pagkukwentuhan. Ilang sandali pa'y kumati na naman ang kanyang tigyawat. Kasabay nun ay naramdaman ito na pumutok yun. Napayuko siya at tinakpan ng tissue ang mukha. Kailangan kong pumunta ng banyo. Baka dumugo na tong sugat ko. Parang may lumalabas sa tigyawat ko. Ano kaya to? Nandilat ang mga mata ni Rika nang makita sa salamin na dumugo ang kanyang tigyawat. May napansin siyang laman na umaal sa rona. Dahan-dahan itong hinilayo na. Ganun na lamang ang kanyang painginig sa takot nang mapagtanto na maliit na bulati ang kanyang nakuha mula sa pisngi. Maging sa kabilang pisngi niya ay nilalabasan ng mga uod ang tigyawat. Anong nangyari? Bakit may mga insekto na lumalabas sa mukha ko? Hindi pwedeng malaman ng mga kaibigan ko to dahil pandidirihan nila ako. Umiiyak siyang lumabas ng banyo at umalis ng restaurant nang hindi man lamang nagpapaalam sa mga kaibigan. Taranta siyang umuwi upang humingi ng tulong sa kanyang ina. Lingid sa kaalaman ni Rika ay binarang siya ni Lolo Johnny. Kumuha ito ng maliliit na uod at inilagay sa maliit na garapon. Habang umuusal ng mga kataga, habang inaalala ang mukha ng babae. Mararanasan mo ang bunga ng masama mong pag-uugali. Mula sa mapanakit mong kamay, maging sa makasalanan mong bibig. Samantala, humahagulgol na si Rika dahil hindi nito alam ang gagawin. Sa tuwing may gumagalaw sa kanyang pisngi, ay palakas ng palakas ang kanyang palahaw. Sinalubong siya ng amain nang papasok siya sa bahay habang tinatakpan gamit ng blazer ang kanyang mukha. Oh, Rika, ano nangyari sa'yo? Papa, may lumalabas na uod sa sugat sa mukha ko. Kanina, may nahila po akong bulate. Ha? Ay, patingin nga. Nararamdaman kong gumagalaw-galaw. Ayoko makita. Nanginginig pa ang katawan ni Rika habang napapapikit. Tinignan ng amain ang sugat nito, ngunit tanging dumugong tigyawat lamang ang nakikita nito. Wala naman ako nakitang uod at bulate. Baka pagod ka lang kaya kung ano-ano na nai-imagine mo. Totoo ang sinasabi ko. Tinapon ko pa nga kanina sa basurahan eh. Siguro dahil sa mga pinapahid mo sa iyong muka kaya nagkasugat ng ganyan. Ilang sandali kumirot na naman ang sugat sa pisngi ni Rika. Namilog ang mga mata ni Dante nang makita na gumagalaw pa ang buntot ng uod habang lumalabas sa butas ng pisngi ni Rika. Totoo nga. Binarang ka yata. Pero sinong gumawa sa'yo nito? Please, kunin mo yung uod. Nakakadiri. Tulungan niyo ako. Ilang sandali hinimatay siya dahil sa matinding takot. Hindi makapaniwala si Dante sa nangyayari sa kanyang anak-anakan. Maya-maya'y dumating si Nympha galing sa palengke. Nagulat ito nang makita ang sitwasyon ng anak. Nympha, kailangan natin ng albularyo. Hindi pangkaraniwang sakit ang dumapo sa anak mo. Bantayan mo siya. Susunduin ko muna ang tiyahin ng kaibigan ko. Ilang oras din ang nilakbay ni Dante bago siya nakarating sa bahay ng kakilala nitong manggagamot. Matapos nitong sunduin ay dumiretso sila sa kanilang bahay. Naalimpungatan si Rika ng masinghot ang kamangyan na pinapausok ng babaeng manggagamot. Huwag ka na munang bumangon, Rika. Ginagamot ka pa ni Manang. Sigurado ako si Jane ang gumawa nito sa akin. Siya lang naman ang may sama ng loob sa akin eh. Dahil naiinggit siya. Kasi mas maganda ako kaysa sa kanya. Kaya palagi niya ako inaaway. Kung siya man,
Pakikiusapan namin siya ng mama mo para itigil niya ng kaibangan na ito. Tinapalan ng manggagamot ng dahon ng saging ang mukha ni Rika. Dahilan na dumikit ang mga insekto roon na animoy hinihigop ng dahong isinalang sa apoy. Dahan-dahan naman! Masusunog yung mukha ko! Tiisin mo na lang muna yan. Nang sa ganun gumaling ka. Pansamantalang guminhawa ang pakiramdam ni Rika. Kaya't agad na pinuntahan ni Dante ang anak na si Jane upang kausapin. Nagkataon na papalabas na ng salon na magkapatid. Anak, alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyong magkapatid. Kung may sama ka ng loob, ako na lang ang parusahan mo. Huwag na si Rika. Kahit papano, anak na rin ang turing ko sa kanya. Ano ho ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. May bumarang kay Rika. Nilalabasan ng mga insekto ang kanyang muka at maaari niya yung ikamatay. Kaya sana, patawarin mo na rin siya kung ano man ang kasalanan niya sa inyo. Aaminin ko, masama ang loob ko sa iyo at kay Rika. Ngunit hindi ko magagawang ipabarang siya dahil gusto kong mabuhay ng payapa, malayo sa gulo. Kung ganon, sinong gumawa nun sa kanya? Hindi ko rin po alam. Ilang beses na rin pinakiusapan ni Dante ang mga anak na bumalik na sa kanilang bahay. Ngunit ayaw na ni Jane dahil masaya na silang magkapatid kasama ang mga taong pinaparamdam na sila'y mahalaga. Umuwi ng bahay si Dante na hindi kasama ang mga anak at walang kasagutan sa kanyang tanong kung sino nagpapahirap kay Rika. Pagpasok pa lamang nito sa bahay, ang palaw ni Rika ang muli nitong narinig dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Sumusuka na ito ng malapot na likido, kaya't pinainom siya ng manggagamot ng pinakuluang luya na may bawang. Ilang sandali itinusok ng matandang manggagamot ang balahibo ng manok sa talampakan ni Rika. Dahilan na sumigaw na naman ito sa sakit. Ngunit sa pagkakataong yun ay tila hindi na ang babae ang kausap ng manggagamot, kundi ang mismong bumarang sa kanya. Nararapat lang sa kanya na pahirapan dahil sa sama ng kanyang ugali na hindi marunong rumespeto sa kapwa. Napakabastos at ubod ng sinungaling. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nabibigyan ng leksyon. Pakiusap. Bata lang siya. Bigyan mo naman siya ng pagkakataong mabuhay. Yun ay kung may matutunan siya sa nangyayari sa kanya ngayon. Ipagtapat niya ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan kung gusto niyang lubayan ko siya. Lalo na sa mga anak mong kinawawa niya. Ilang sandali na wala ng malay si Rika. Nahimasmasan lamang ito ng tapik-tapikin ng ina ang kanyang pisngi. Umiiyak itong nagmamakaawa na tulungan siya upang gumaling. Ang tanging bukang bibig nito na hindi na siya uulit sa masama niyang gawain. Pa, aaminin ko na ako nagnakaw ng piggy bank ni Jane. Maging ang pananakit ko sa matandang lalaki. Kaya siguro ako nagkaganito. Naaalala ko na. Dahil sa takot ay sinabi ni Rika ang lahat ng kasalanan sa amaina at sa matandang manggagamot. Labis ang panlulumo ni Dante dahil hindi niya pinakinggan ang hinaing ng kanyang mga anak. Kinabukasan ay muling kinausap ni Dante ang mga anak at ipinaalam kay Jane na ipinagtapat na sa kanya ni Rika ang lahat. Ngunit mas pinili ng magkapatid na hindi na bumalik sa kanilang bahay. Samantala, mula sa labas ng bahay napadaan ang matandang sorbetero. Naramdaman nito na buong puso ang pagsisisi ng babae na binigyan nito ng leksyon sa pamamagitan ng kulam. Muli siyang tumingala sa kalangitan at umusal ng orasyon. Pahiwatig na pinuputol na nito ang paghihirap ni Rika. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang gumaling si Rika.
Ngunit ang peklat nito sa mukha ay nanatili bilang tanda ng kanyang mga kasalanan. Personal din siyang humingi ng kapatawaran sa magkapatid at pinangakong babayaran ang ninakaw nitong pera. Wakas. Okay, sana po may napulot po tayong aral sa ating kwento. Shoutout po tayo sa aking kaibigan, Irma Umali from Italy. Ingat ka lagi dyan, friend. Shoutout kina Sheila, May Grace, Samantha, at sa mga Tres Marias na pamangkin na sina Nana, Seco, and Adi from San Miguel Norala, South Cotabato. Miss na raw kayo ni Ann Fuentes na nasa Dubai. Advance happy birthday kay John Rico Pontipedra, galing kay Marco Nanyes. Shoutout kay Lola Feli at kay Raven. Kamusta po kayo? Hi kay Corazon Ingay. Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless all of you.